Inanunsyo ng mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas ang isang 10 million peso reward para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magreresulta sa pagkakadakip ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na hinahanap ng mga autoridad kaugnay ng isang mataas na antas na kaso ng pagkawala ng ilang individual. Sinabi ng Department of the Interior and Local Government na ang alok na gantimpala ay bahagi ng mas pinaigting na hakbang upang mahikayat si Ang na sumuko at harapin ang mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, itinuturing si Ang bilang isang taong may mahalagang papel sa investigasyon at ang gantimpala ay idinisenyo upang madagdagan ang pressure para siya ay makipagtulungan sa mga tagapagpatupad ng batas. Sinabi niya na naniniwala ang pamahalaan na nasa loob pa rin ng bansa si Ang at ang pagmamanman ay nakatuon sa ilang lugar sa Luzon. Idinagdag ni Remulla na ang sinumang makapagbibigay ng kapanipaniwalang impormasyon na direktang hahantong sa pagkakadakip ni Ang ay maaaring maging karapat-dapat sa nasabing gantimpala. Sinabi rin ni Remulla na itinuturing si Ang bilang isang taong dapat pag-ingatan, batay sa kanyang mga nagdaang isyu at sa ulat na mayroon siyang personal na seguridad na binubuo ng mahigit 20 security personnel. Ipinaliwanag niya na handa ang mga autoridad sa iba't ibang posibleng sitwasyon at binibigyang halaga ang kaligtasan ng mga operatiba sa patuloy na paghahanap. Bilang bahagi ng mga hakbang, inalis na ng Philippine National Police ang mga lisensya ng mga baril na nakarehistro sa pangalan ni Ang. Layunin nito na mabawasan ang kanyang kakayahang magkaroon ng access sa mga armas. Nakikipag-ugnayan din ang pulisya sa immigration authorities upang maiwasan ang anumang pagtatangka na umalis ng bansa sa pamamagitan ng mga paliparan at pantalan. Sa mga oras na ito, sinusuri rin ng mga autoridad ang ilang ari-ariang may kaugnayan kay Ang sa iba't ibang rehiyon. Bukod sa lokal na operasyon, humiling ang Criminal Investigation and Detection Group ng isang red notice mula sa Interpol. Ang hakbang na ito ay naglalayong ipaalam sa mga autoridad sa ibang bansa sakaling subukan ni Ang na magtungo sa labas ng Pilipinas. Ang red notice ay hindi isang international arrest warrant, ngunit nagsisilbi itong paalala upang makatulong ang ibang bansa sa pagtukoy at pansamantalang pagpigil sa isang individual hanggang maisaayos ang proseso ng pagbabalik. Si Ang na lamang ang natitirang hindi pa natatagpuan sa halos 200 individual na iniuugnay sa kaso. Ang mga kautusan ng hukuman para sa kanyang pag-aresto ay inilabas matapos maisampa ang mga reklamo na may kaugnayan sa pagkawala ng ilang tao. Sa kabila ng malawak na interes ng publiko, patuloy na binibigyang diin ng mga autoridad ang pagsunod sa tamang proseso ng batas at ang paggalang sa presumption of innocence. Hayagang nanawagan si Remulla kay Ang na sumuko ng mapayapa at tiniyak na igagalang ang kanyang mga karapatan kung siya ay makikipagtulungan. Sinabi niya na ang patuloy na pag-iwas ay maaari lamang magdulot ng mas mabigat na sitwasyong legal at ang gantimpala ay inaalok upang hikayatin ang pagbibigay ng impormasyong makatutulong sa pag-usad ng kaso. Well, mga kapopong libu-libong tauhan ng pulisya ang nakakalat sa buong bansa bilang bahagi ng operasyon. Sinabi ni Remulla na ang pangunahing layunin ay ang mapanatili ang kaligtasan ng publiko at maresolba ang matagal ng kasong ito sa pamamagitan ng makatarungan at maayos na paraan. Well, mga kapupong, ibinahagi ni Chris Aquino ang isang napaka-personal na karanasan sa kanyang mga taga-subaybay matapos ang isang medical procedure na inaasahang magiging simple lamang. Ayon sa kanyang sinabi sa social media, ang proseso ay may kinalaman sa paglalagay ng isang maliit na tube sa ugat upang mas madali ang pagbigay ng gamot. Subalit sa gitna ng procedure, may hindi inaasahang pangyayari kung saan pansamantalang hindi gumana ng maayos ang kanyang paghinga sa loob ng halos 2 minuto. Ang karanasang ito ay nagdulot ng matinding takot hindi lamang sa kanya, kundi pati sa kanyang pamilya. Sinabi ni Chris na hindi pa rin ganap na pumapasok sa kanyang isip ang lahat ng nangyari. Sa isang iglap, ang isang simpleng medical procedure ay nauwi sa isang seryosong sitwasyon. Lubos ang kanyang pasasalamat sa mga doktor at medical staff na agad kumilos, lalo na sa anesthesiologist, 2 surgeon at sa kanyang rheumatologist na hindi siya iniwan at patuloy na nagpakita ng malasakit sa buong proseso. Sa mga oras na siya ay nagising sa recovery area, isa sa mga pinakatumatak sa kanyang puso ay ang presensya ng kanyang bunsong anak na si Bimbi. Isang halik sa pisngi ang ibinigay nito na ayon kay Chris ay nagsilbing paalala kung gaano kahalaga ang bawat sandali ng buhay.
Ang simpleng tagpong iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa sa kabila ng takot na kanyang naranasan. Anyway, mga kapopong, bago pa man maisagawa ang procedure, nakaranas muna ng pagkaantala ang kanyang schedule dahil sa mataas na blood pressure. Sinabi ni Chris na maaaring dulot ito ng pagod, kaba at kakulangan sa pahinga. Dahil dito, minabuti ng kanyang mga doktor na ipagpaliban muna ang plano upang masigurong handa ang kanyang katawan. Sa panahong iyon, humiling siya ng dasal at tahimik na suporta mula sa mga taong patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Matapos ang pansamantalang pagkaantala, naisagawa rin ang procedure sa kalaunan. Ibinahagi ni Chris na ito ay natapos ng maayos at agad siyang nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat sa lahat ng nagpadala ng mensahe, dasal at mabubuting salita. Marami ang naghayag ng paghanga sa kanyang tapang at pagiging open sa pagbabahagi ng kanyang kalagayan. Hindi na bago kay Chris ang humarap sa mga hamon ng kalusugan. Sa mga nagdaang taon, hayagan niyang ikinuwento ang kanyang patuloy na pakikipagbuno sa ilang autoimmune conditions. Dahil dito, kinakailangan niyang sumailalim sa iba't ibang gamutan at regular na medical checkups, kabilang ang pananatili sa ibang bansa upang makatanggap ng specialized care bago siya muling bumalik sa Pilipinas. Anyway, mga kapopong, malinaw ang pagbibigay halaga ni Chris sa pananampalataya, pamilya at pasasalamat. Madalas niyang banggitin ang kahalagahan ng emosyonal na suporta na kanyang natatanggap, lalo na mula sa kanyang mga anak na sina Bimby at Josh. Para sa kanya, sila ang nagsisilbing lakas at inspirasyon sa gitna ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng kanyang tapat na pagbabahagi, naipakita ni Chris Aquino na kahit sa mga sandaling puno ng pangamba, may puwang pa rin para sa pag-asa, malasakit at pagmamahal. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming Pilipino na humaharap din sa sariling mga hamon at nagsisilbing paalala na hindi nag-iisa ang sinuman sa kanilang pinagdadaanan. Isang regional trial court sa Santa Cruz, Laguna ang nagsagawa ng isang mahalagang aksyon sa isa sa mga pinakamasusing sinusubaybayang legal na usapin sa bansa matapos maglabas ng arrest order laban sa negosyanteng si Atong Ang at 17 iba pang individual. Ang kautusan ng korte ay may kaugnayan sa mga reklamong isinampa kaugnay ng matagal ng investigasyon sa pagkawala ng ilang mga mahilig sa sabong na sa loob ng maraming taon ay nanatiling walang malinaw na kasagutan. Ayon sa korte, ang mga paratang ay tumutukoy sa seryosong uri ng unlawful restraint at mga kaugnay na aksyon at malinaw na nakasaad sa dokumento na hindi pinapayagan ang pansamantalang kalayaan sa kasong ito. Ang arrest order ay inilabas matapos suriin ng korte ang mga record na inihain ng Department of Justice, na nauna nang nagsabi na may sapat na batayan upang isulong ang formal na mga kaso. Napagpasyahan ng mga prosecutor na ang mga ebidensyang ibinigay, kabilang ang mga sinumpaang salaysay at mga magkakatugmang pahayag, ay umabot sa kinakailangang pamantayan upang magpatuloy ang usapin sa korte. Ang mga kasong ito ay inihain sa mga hukuman sa Laguna at Batangas noong huling bahagi ng nakaraang taon matapos ang mahabang panahon ng pagsusuri ng mga opisyal ng hustisya. Ang pinagmulan ng usapin ay nag-ugat sa sunod-sunod na pagkawala na naitala mula 2021 hanggang 2022. Sa panahong iyon, dosi-dosenang mga individual na may kaugnayan sa aktibidad ng sabong ang iniulat na hindi na nakauwi matapos umalis para sa mga nakatakdang gawain sa iba't ibang lalawigan. Ayon sa mga pamilya, ang kanilang mga kaanak ay umalis para sa mga laban o pagpupulong ngunit hindi na muling nakita. Dahil sa paulit-ulit na mga ulat, nagsagawa ng magkakaugnay na investigasyon ang mga ahensya ng gobyerno at ang Department of Justice. Mas lalo pang umigting ang atensyon ng publiko nang lumantad ang isang lalaking kinilalang si Julie Dondon Patidongan bilang isang whistleblower. Sa mga pahayag na ibinigay niya sa mga autoridad, inilarawan niya ang umano'y organisadong pagkilos sa likod ng mga pagkawala at tinukoy ang ilang individual na sinasabi niyang sangkot. Ang kanyang testimonya ay naging mahalagang bahagi ng mga dokumentong sinuri ng mga prosecutor. Bagamat iginiit ng mga opisyal na ang kanyang mga pahayag ay kailangang beripikahin, kinilala rin nila na ang kanyang kooperasyon ay nakatulong upang umusad ang investigasyon matapos ang mahabang panahon ng limitadong progreso. Si Atong Ang, nakilalang personalidad sa industriya ng sabong, ay paulit-ulit na itinanggi ang mga paratang. Sa pamamagitan ng mga pahayag sa publiko at ng kanyang mga abogado, iginiit niyang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero.
Inilarawan niya ang mga aligasyon bilang gawa-gawa lamang at iginiit na siya ay hindi makatarungang nadadamay. Noong nakaraang taon, naghain siya ng mga counter-complaint laban kina Patidongan at isa pang individual na inaakusahan niya ng tangkang pamimilit kapalit ng malaking halaga ng pera upang bawiin ang mga paratang. Ayon sa kanyang kampo, ang mga akusasyon laban sa kanya ay bahagi ng isang plano upang sirain ang kanyang pangalan at kabuhayan. Sa kabila ng mga pagtanggi, sinabi ng mga prosecutor na ang kanilang resolusyon ay nakabatay sa mas malawak na pagsusuri ng ebidensya at hindi lamang sa iisang testimonya. Sa kanilang desisyon, sinabi nila na mayroong maraming pahayag at mga pangyayari na, sa kanilang pananaw, ay nagpapakita ng magkakaugnay na mga aksyon ng unlawful confinement na humantong sa hindi na maibabalik na pinsala sa mga nawawalang individual. Kasama sa mga isinampang kaso ang ilang bilang ng serious illegal detention at unlawful restraint na may mabibigat na resulta. Bukod kay Ang, kabilang sa mga inirereklamo ang ilang sibilyan at mga miyembro ng law enforcement na ayon sa mga autoridad ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan at hindi lamang hiwa-hiwalay na insidente. Ang Regional Trial Court, matapos suriin ang mga impormasyong iniharap, ay naglabas ng arrest order ng walang rekomendasyon para sa pansamantalang kalayaan. Ayon sa mga legal na eksperto, ang ganitong desisyon ay nagpapahiwatig ng pananaw ng korte sa bigat ng mga paratang at sa mga parusang kaakibat nito sa ilalim ng umiiral na mga batas. Nilinaw ng mga opisyal ng korte na ang paglalabas ng arrest order ay hindi nangangahulugan ng pagkakasala, kundi isang aksyon upang matiyak na haharap sa paglilitis ang mga inaakusahan. Sa mga oras na lumabas ang balita tungkol sa kautusan, nagkaroon ng kalituhan kung agad na naisakatuparan ang mga arrest order. Sinabi ng Department of Justice na sa panahong iyon, wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon na naisagawa na ang mga kautusan. Ipinaliwanag nila na ang mga dokumento ng korte ay kailangan munang maipadala sa mga unit ng law enforcement na may tungkuling magsagawa ng mga ito, at ang proseso ay maaaring tumagal depende sa koordinasyon at lokasyon. Para sa mga pamilya ng nawawalang sabungero, ang aksyon ng korte ay nagdulot ng halo-halong damdamin ng ginhawa at panibagong pag-aalala. Marami sa kanila ang gumugol ng maraming taon sa paghahanap ng kasagutan, pagdalo sa mga pagdinig at pakikipag-ugnayan sa mga investigador sa pag-asang magkaroon ng linaw sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi ng ilang kaanak na ang arrest order ay kanilang tinitingnan bilang senyales na ang sistema ng hustisya ay unti-unti nang tumutugon sa kanilang mga hinaing, kahit pabatid nilang mahaba pa ang tatahaking proseso. Nagbigay rin ng kanilang pananaw ang ilang grupo at mga tagamasid sa larangan ng batas. Ayon sa kanila, ipinapakita ng kasong ito ang mga hamon sa pagsasakdal ng mga kilalang personalidad at ng mga umano'y organisadong grupo. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng due process, kapwa para sa mga naghahanap ng pananagutan at para sa mga inaakusahan na may karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili. Idinagdag pa ng mga tagamasid na ang magiging resulta ng kasong ito ay maaaring magsilbing batayan sa kung paano hahawakan ang mga kahalintulad na investigasyon sa hinaharap.